pera. Iyon lang ang habol niya sa anak mo. Sa kusinang amoy usok at pagod, hinahalo ni Maya ang galapong para sa pangarap. Ngunit ang boses sa telepono ni Marco ay parang bubog na sumugat sa kanyang pandinig. Itapon mo na ang basurang yan. Utos ni Doña Eleonora. Binitiwan ni Maya ang sandok. Hindi ako basura. Bulong ng kanyang durog na puso. Ngunit paano niya ipaglalaban ang sarili kung ang mismong pag-ibig niya ang kalaban? Nay, bakit po sabi ni Totoy, wala raw po akong tatay? Nainiwan daw po tayo kasi hindi niyo ako kayang buhayin. Ang inosenteng tanong ni Elio ay tila isang kutsilyong humiwa sa sugat ni Luna na kahit 6 na taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin lubusang naghihilom. Napahinto si Luna sa pagkusot ng makapal na maong sa loob ng palanggana. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at namumula dahil sa maghapong pagkakababad sa tubig at matapang na sabon. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng kirot na naramdaman niya sa kanyang puso. Lumingon siya sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Elio ay ang buhay na imahe ni Adrian, mula sa hugis ng mga mata hanggang sa kurbada ng mga labi kapag ngumingiti. Sa tuwing titingnan niya ang bata, tila ba nakikita niya ang multo ng lalaking minsan ay naging mundo niya, ang lalaking tumalikod sa kanila sa gitna ng bagyo. Huwag mong papakinggan si Totoy, anak. Mahinang sagot ni Luna. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang pinupunasan ng likod ng kanyang palad ang pawis sa noo. Narito si nanay. Di ba? Sapat na tayo, Elio. Tayong dalawa. Sapat na tayo. Gumiti si Elio. Isang matamis at tapat na ngiti na siyang tanging nagbibigay ng lakas kay Luna para bumangon sa bawat umaga. Lumapit ang bata at niyakap ang baywang ng kanyang ina kahit pabasa ang suot nitong duster. Sa maliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa gitna ng squatters area, ang pagmamahalan nilang mag-ina ang nagsisilbing tanging liwanag. Oh Maribel, heto, kumuha ako ng kaunting ulam sa karinderya. Alam kong hindi ka pa kumakain dahil sa dami ng labadang yan. Ang boses ni Aling Rosa ay bumasag sa katahimikan. Si Aling Rosa ang kanilang kapitbahay na biyuda na bagamat may kabigatan ang kamay at madalas ay prangka kung magsalita, ay may gininto ang puso. Inilapag nito ang isang plastik ng ulam sa ibabaw ng maliit na mesa na gawa sa plywood. Salamat po, Aling Rosa. Nakakahiya na po. Lagi niyo na lang kaming inaabutan, wika ni Luna, habang inaayos ang pagkakalagay ng mga basang damit sa sampayan. Huwag kang mahiya. Ituring mo na akong nanay mo rito, sagot ni Aling Rosa habang pinupunasan ang mukha ni Elio. Sayang na bata ito, napakagwapo. Kamukhang kamukha ng ama. Maribel, hanggang kailan mo ba titiisin ang ganitong buhay? Bakit hindi mo hanapin ang pamilya ng lalaking iyon? Siguradong hindi sila makakatanggi kapag nakita nila ang batang ito. Umiling si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matibay na paninindigan. Hindi namin kailangan ng perang galing sa panlalait, Aling Rosa. Mas mabuti ng ganito. Nagdidildil ng asin. Basta't payapa ang loob namin. Ayokong lumaki si Elio sa isang pamilyang itinuring kaming basura. Sa labas ng kanilang barong-barong, ang ingay ng mga batang naglalaro at ang amoy ng kanal ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na realidad. Ngunit para kay Luna, ang bawat patak ng pawis at bawat paltos sa kanyang kamay ay sapat na bayad para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang araw na malaman ni Elio ang katotohanan na ang kanyang ama ay buhay, mayaman, at namumuhay ng marangya habang sila ay nagkakasya sa isang pirasong pandesal. Nang sumapit ang hapon, naupo ang mag-ina sa sahig habang pinaghahati ang isang pirasong pandesal at ang ulam na bigay ni Aling Rosa. Kahit kaunti, punong-puno ng tawanan ang kanilang hapag.
Kinukwentuhan ni Elio ang kanyang ina tungkol sa mga natutunan niya sa paaralan. At sa bawat tawa ng bata, tila ba panandali ang nawawala ang pagod ni Luna. Isang lumang radyo sa kanto ang biglang nag-anunsyo ng isang balita na nagpapatigil sa mundo ni Luna. At para sa ating mga kababayan dito sa San Roque, maghanda na para sa darating na fiesta ng bayan. Ang kumpanyang Sai Global Holdings sa pangunguna ng kanilang CEO na si Mr. Adrian Sai ay personal na dadalaw para sa isang malaking charity program. Mamimigay sila ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Nabitawan ni Luna ang hawak na piraso ng tinapay. Ang pangalang Adrian C. ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Pagkalipas ng 6 na taon, ang nakaraan na pilit niyang ibinaon ay muling kumakatok sa kanyang pintuan. Napatingin siya kay Elio na masayang kumakain. Ang tadhana ay tila may malupit na plano. Ang lalaking nagtaboy sa kanya ay darating sa lugar na tinuring niyang taguan. Paano ko itatago ang katotohanan kung ang tadhana na mismo ang naglalapit sa amin? Handa na ba akong makita ang kanyang mukha? O muli lang akong madudurog sa harap ng lalaking hindi man lang naalala na mayroon siyang iniwang dugo at laman sa gitna ng hirap? Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pritong isda, matamis na leche flan, at ang nakalalasong usok mula sa mga nagtitinda ng barbecue. Pagsasalo-salo ng mga kulay at tunog ang fiesta ng bayan sa San Roque. Sa gitna ng masasayang sigawan at tugtugin, si Luna ay abala sa pagtitinda ng kanyang mga kakanin sa kanyang maliit na stall, habang si Elio naman ay masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata sa di kalayuan. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na nagpapasigla sa pagod na puso ng kanyang ina. Nais ni Luna na hindi na lamang isipin ang pagdating ni Adrian Sai. Gusto niyang iparamdam kay Elio ang saya ng isang pista, kahit na ang kanilang buhay ay malayo sa karangyaan na ipinagdiriwang. Ngunit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumagapang. Parang mayroong malakas na puwersa na humihila sa kanya patungo sa isang hindi niya alam na direksyon. Mula sa kabilang dulo ng palengke, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling puting polo shirt. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Si Adrian Sai. Kasama niya ang kanyang kasintahan na si Marian na nakasuot ng pulang bestida, mas lalong nagbibigay diin sa kanyang mapang-akit na presensya. Nang makita ni Elio ang mga bisita, hindi niya napigilan ng kanyang pagkausyoso. Habang tumatakbo papalapit sa kung saan naroon ang mga bisita, hindi niya napansin ang isang maliit na kanal sa kanyang daraanan. Sa pagmamadali, nawalan siya ng balanse at muntik ng matumba. "Ingat, bata!" Isang malakas na boses ang narinig ni Elio. Bago pa man niya maramdaman ang pagtama sa lupa, may malambot ngunit matatag na mga kamay ang sumalo sa kanya. Napatingala siya. Sa kanyang harapan ay isang lalaking pamilyar ang mga mata, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga mata nito, may kakaibang kuryente na pamilyar. Napatitig si Adrian sa bata. Ang mga mata nito, ang hugis ng mukha. May nagbubulungan sa kanyang isipan, mga mumunting alaala na tila bahagi ng isang panaginip. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng ganitong uri ng koneksyon sa bata. Ito ba ang sinasabi ng kanyang isipan na mga guni-guni lamang? Dahan-dahan, bilang isang natural na reaksyon, ibinaba ni Elio ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang palad sa noo ni Adrian. "Salamat po, Tito." Ang simpleng kilos na yon, ang pagmamano na tila isang sinaunang ritual, ay nagdulot ng isang matinding pintig sa puso ni Adrian. Parang may malakas na hampas ng boltahe ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang mga mumunting alaala, na dati mga mumunting alon lamang, ay biglang naging malalakas na alon ng alala na bumabayo sa kanyang isipan. May lumitaw na imahe. Isang babaeng nakangiti, may pamilyar na mga mata, na hawak ang isang maliit na sanggol. "Anak,
Ibulong ni Adrian, hindi sigurado kung saan nanggaling ang salitang iyon. Nang makita ni Luna ang insidente, halos mabitawan niya ang mga baso ng kakanin na hawak niya. Ang kanyang anak, nakikipag-usap sa ama nito. Ang ama, na hindi man lang alam na mayroon itong anak. Nagmadali siyang lumapit. Ang kanyang puso ay nagwawala sa pagitan ng takot at pag-asa. Elio, mag-ingat ka naman anak. Niyakap niya ang bata. Tila ba yun ang tanging paraan para protektahan ito sa masamang tadhana. Nang humarap siya kay Adrian, napako ang kanyang tingin sa mga mata nito. Ang dati kilalang mga mata ng lalaking minahal niya ay mayroon na ngayong kakaibang lungkot at pagkalito. Tila ba hindi na ito ang Adrian na kanyang nakilala? Ngunit hindi rin ito ganap na estranghero. May natatanging koneksyon sa pagitan nila. Isang kuryente na hindi niya maipaliwanag. Nakita ni Marian ang nangyayari, ang pagtataka sa mukha ni Adrian habang nakatingin sa bata, at ang pagtama ng tingin ng dalawang estranghero. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang pawis. Alam niyang hindi ito magandang senyales. Adrian, mahal ko. Boses ni Marian, puno ng artipisyal na lambing. Tara na. Mayroon pa tayong pupuntahan. Tignan mo, ang gulo dito sa palengke. Baka may makahawa pa sa atin ng sakit. Ngunit hindi pinansin ni Adrian ang tawag ni Marian. Nanatili ang tingin niya kay Luna. Mayroon siyang nararamdaman sa babaeng ito. Isang pangungulila, isang pamilyar na sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa bata ay may kakaibang pagmamahal na hindi niya maintindihan. Sino ka? Tanong niya muli kay Luna. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi makasagot si Luna. Ang mga mata ni Adrian ay tila nagsasabi ng mga kwentong hindi niya kayang sabihin ng mga salita. Ang kanyang dibdib ay puno ng mga tanong na gustong isigaw. Ngunit ang takot na muling masaktan ay pinipigilan ang kanyang bibig. Nagpatuloy ang ingay ng fiesta sa kanilang paligid. Ngunit para sa tatlong tao na ito, si Luna, si Adrian, at si Elio, tila ba huminto ang oras. Ang pagtatagpo ng tatlong magkakaugnay na kapalaran sa gitna ng makulay na pagdiriwang ay simula pa lamang ng isang digmaan ng katotohanan at kasinungalingan. Ang piging ng fiesta ay tila biglang nawalan ng kulay para kay Adrian. Matapos ang nakakabinging pagtatagpo sa palengke, tila may maliit na pisis sa kanyang isipan ang biglang naputol. Patuloy niyang nakikita ang mga mata ni Luna, ang mga mata ng babaeng hindi niya maalala ng husto, ngunit nagbibigay sa kanya ng kakaibang pangungulila. Adrian, mahal ko, ano ba yan? Parang nakakita ka ng multo? Malambing, ngunit may bahid ng pagkabahala ang tinig ni Marian. Niyakap niya ang braso ni Adrian, pilit na ibinabalik ang lalaki sa kanyang mundo ng kasinungalingan. Tara na, umalis na tayo rito. Nakakasagabal na ang mga taong yan. Ngunit tila bingi si Adrian sa boses ni Marian. Hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin mula sa papalayo na figura ni Luna, na ngayon ay yakap-yakap ang bata. Ang dalaway tila iisang anino na naglalaho sa dami ng tao. Sino sila, Marian? Tanong niya. Ang boses ay tila nakakulong sa kanyang lalamunan. Ngumiti ng pilit si Marian. Sila. Mga taga rito lang, Adrian. Mga mahihirap na naghihintay sa tulong ng ating kumpanya. Huwag mo nang isipin. Siguro inaawa ka lang sa bata. Normal yan sa isang mabuting puso na tulad mo. Habang papalayo sila, si Luna naman ay pilit na kumakalma. Hindi niya akalain na ang pagkikita nila ay magiging ganito ka-intense. Ang mga mata ni Adrian, mayroon pa rin bang kahit anong alaala ng kanilang nakaraan? O isa lamang yung pansamantalang pagkalito dahil sa bata? Nang makapasok sila sa likuran ng entablado, kung saan naroon ang kanilang sasakyan, naghihintay ang isang nakasamang lalaki, si Hector, ang kanang kamay ni Marian. Nayaya ba ang plano, Marian? Tanong ni Hector. Ang kanyang tingin ay walang anumang emosyon. Oh, Hector, nagbibigay na ako ng mga tulong na ang plano.
Sabay tingin kay Adrian na nakatulala pa rin sa kanyang phone. Pero mukhang may maliit na problema. Nakita na ni Adrian ang bata. Ang bata na tinutukoy ninyo noon. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hector. Nakita? At ano ang reaksyon niya? Parang may naaalala siya. Kailangan nating kumilos agad. Kung maalala niya ang lahat, tapos ang negosyo natin, Hector. Alam mo yan. Nilapitan ni Marian si Adrian at hinawakan ang pisngi nito. Adrian, naririnig mo ba ako? Nandito na tayo sa sasakyan. Tara na, pagod ka na, di ba? Halika, umuwi na tayo. Pilit na tumango si Adrian, ngunit ang mga salita ni Marian ay hindi na masyadong tumatagos sa kanya. Tila ba may nakakainis na tunog na pumipigil sa kanya. Habang nasa biyahe pabalik sa mansyon, tila naglalaro ang mga imahe sa isipan ni Adrian. Ang mukha ng bata, ang kilos nito, at ang babaeng nakita niya kanina. Isang hindi pamilyar na himig ang tila ba bumubulong sa kanyang pandinig. Hindi niya maalala kung saan niya ito narinig, ngunit ito'y nagbibigay sa kanya ng kakaibang lungkot. Sa isang banda naman, napansin ni Adrian ang biglaang pagbabago sa pag-uugali ni Marian. Mas lalo itong nagiging malagkit, mas lalo itong nagiging kontrolado. Mayroon itong itinatago, isang bagay na hindi niya maintindihan. Dumating sila sa mansyon. Habang pababa si Adrian sa sasakyan, isang maliit na bagay ang napansin niya sa paanan ng sasakyan. Isang locket na tila nahulog mula sa damit ni Luna noong nagtatakbuhan ng mga tao. Nilapitan niya ito. Gawa ito sa tanso at ang disenyo ay simple lamang, ngunit may kakaibang disenyo sa likuran. Ito ay bahagyang sunog na tila bahagi ng nakaraan. Sinubukan niyang buksan ang locket, ngunit ito ay mahirap. Gayunpaman, bago pa man niya ito masubukan ng husto, agad na lumapit si Marian. Adrian, ano ba yan? Huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Halika na sa loob. Sabay agaw nito sa locket mula sa kamay ni Adrian. Bastos na mga tao dito kung ano-ano ang nagkakalat. Tinitigan ni Adrian si Marian. May pagdududa na ngayon sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagkilos ni Marian, ang kanyang sinabi tungkol sa mga tao. Lahat ay tila hindi tugma sa dating nakasanayan niya. Ito ba ang mga taong tinutukoy niya na estranghero? O may iba pa itong tinatago? Nang makapasok si Adrian sa kanyang silid, hindi siya makatulog. Nakasara ang mga kurtina, ngunit tila ba may liwanag pa rin sa kanyang isipan. Ang himig ng uyayi, ang mga mata ng bata, at ang babaeng nakita niya sa pista. Napahawak siya sa kanyang ulo. Bigla na lang sumakit ang kanyang sentido na parang may mga pinagtatagpi-tagping alaala na naghahanap ng lugar. May bumabalik na mga imahe. Isang babaeng nakangiti, hawak ang isang maliit na sanggol, at sila naglalakad sa isang malawak na hardin. Anak, ang tanging salita, ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung kanino ang anak na iyon, ngunit ramdam niya ang bigat at ang pamilyar na pagmamahal. Sa kanyang pananabik na mahanap ang sagot, bumangon siya. Ang kanyang puso ay nagmamadali. Hindi alam kung saan siya dadalhin ng kanyang instinct. Binuksan niya ang kanyang drawer, ang drawer kung saan niya nilalagay ang mga gamit na natagpuan niya mula sa mga fiesta, mga bagay na hindi niya alam kung bakit niya pinagkakatiwalaan. At doon, sa ilalim ng mga lumang papeles, nakakita siya ng isang bagay na tila pamilyar. Isang maliit na tanso na singsing na gawa sa kamay. Ang disenyo ay halos kapareho ng sa locket na hawak ni Marian kanina. Nang hawakan niya ang singsing, tila ba bumalik ang lahat ng kanyang mga panaginip. Ang mga imahe ay naging mas malinaw. Ang babae sa kanyang panaginip, ang babaeng nakita niya sa fiesta, ang babae na may pangalan na tila ba pilit na binubura sa kanyang alaala. Luna. Ang lamig ng gabi ay hindi maikukumpara sa lamig na tumagos sa buto ni Adrian. Sa pagitan ng mga nagbabadyang pagdududa, ang mansyon ay biglang naging isang nakakabinging kulungan. Bawat anino ay tila may lihim na nagtatago. Bawat silid ay naglalaman ng mga kasinungalingan.
At ang tanging hiling niya ay ang mahanap ang katotohanan na tila ba ay pilit na itinatago sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinubukan ni Marian na muling palambutin ang kanyang puso. Adrian, mahal ko, bakit ka ba tulala dyan? May problema ba? Boses niya'y puno ng tinig at pagkabalisa. Tiningnan ni Adrian si Marian. Sa kanyang mga mata ay walang makikitang pagmamahal. Wala naman. Pagod lang ako siguro sa fiesta kahapon. Naku, kaya nga, ang daming taong dumadalo. Nakaka-stress. Huwag mo nang isipin ang mga taong nakita mo doon. Yung mga mahihirap. Mahihirap? Nagtaas ng kilay si Adrian. Oo naman. Sila yung mga humihingi ng tulong. Wala namang ibang ginawa kundi manghingi ng pera. Sila rin yung mga walang pakialam sa mga nakakabangga nila, kaya nga lumalala ang kahirapan. Wika ni Marian habang nagkakamot ng kanyang leeg. Ngunit sa bawat salita na lumalabas sa mga labi ni Marian, lalo lamang lumalakas ang pagdududa sa puso ni Adrian. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Adrian na pupunta sa opisina. Sa halip na magtungo sa kanyang opisina, nagtungo siya sa lugar kung saan niya nakita ang bata at ang ina nito. Sa kanyang puso'y may kakaibang pag-asa. Nakarating siya sa komunidad ng San Roque. Sa gitna ng mga bahay na gawa sa yero at kahoy, sa gitna ng ingay ng mga bata at amoy ng basura, hinanap ni Adrian ang bahay na nakita niya kahapon sa fiesta. Hindi mahirap hanapin dahil kahit malayo, kapansin-pansin ang dating pininta. Kumatok siya sa pinto. Isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Sino po sila? Tanong nito. Ang kanyang mga matay may pag-aalinlangan. Magandang umaga po. Ako po si Adrian C. May hinahanap po sana akong babae. Nagtitinda po ng kakanin sa fiesta kahapon. Kasama po ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Si Maribel? Bakit po? Pwede ko po ba siyang makausap? Naku, wala po siya rito. Maaga po siyang umalis para maglaba. Pero kayo po ang ama ng bata, di ba? Nagtaka si Adrian. Hindi po. Kaibigan lang po ako. Hindi po kayo ang asawa? Alam ko kasing may asawa na siya. Natigilan si Adrian. Asawa? Ano pong pangalan? Adrian po ang pangalan ng asawa niya. Pero, di ba, kayo yon? Kamukhang-kamukha ninyo yung bata. Hindi na nakasagot pa si Adrian. Ang kanyang ulo ay parang sasabog sa dami ng katanungan. At ngayon, may bago na naman. Asawa? Bakit may asawa si Luna? Kung siya ang kanyang asawa, bakit sinabi sa kanya ni Marian na, "Sige po, salamat po"? Umalis si Adrian. Ang kanyang isipan ay naghahalo sa mga pagdududa, pagtataka, at lalong na naguguluhan. Pagkatapos, naglakad siya papalayo sa bahay. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lumang litrato na nakalawit. Sa litrato, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang alaala. Sa larawan, ang bata at ang babae ay magkasama sa isang maliit na bahay. Sa likod, sa bandang gitna, makikita ang isang bakanteng lote. Hindi na nagdalawang isip si Adrian. Pumunta siya sa bakanteng lote. Ang dating bakanteng lote, ngayon ay isang gusaling naging tindahan ng gamit pangbahay. Sinubukan ni Adrian na pumasok. Sa loob, nakita niya ang mga taong nagtatrabaho. Sa gitna ng mga nagtatrabaho, nakita niya ang isang lalaki na nagtatago. Ito yung nakita niyang lalaki na hindi niya maalala ang mukha. Ang lalaki ang kanyang narinig sa kanilang mansyon na tumatawag kay Marian. Ang lalaki sa fiesta na palihim na nakatingin sa kanya. At ngayon, nasa loob ito ng isang tindahan ng gamit. May sumigaw sa loob. "Hoy! Sino ka?" Nagmamadaling lumabas si Adrian. Habang tumatakbo, nakita niya sa harapan ang isang bagay na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang tindahan ay nagngangalang Tindahang Alay ng Pag-asa. Ang pagdududa ay tila isang malaking halimaw na sumasakmal
sa buong pagkatao ni Adrian. Bawat kilos ni Marian ay tila isang pain na nagtatago ng lason. Bawat salita, isang kasinungalingan na naglalayon na itago ang katotohanan. Ngayon, habang naglalakad siya sa loob ng kanilang mansyon, ang dating kaakit-akit na mga palamuti ay tila naging mga estatwa ng kasinungalingan. Nagpa siya si Adrian na hindi na muna magtungo sa opisina. Kailangan niyang hanapin ang mga sagot sa kanyang mga katanungan, kahit na ang paghahanap na ito ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagdurusa. Habang naglalakad, nagtungo siya sa silid ni Luna, ang silid na 6 na taon na niyang hindi binubuksan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay tila hindi nagalaw. Ang mga gamit ni Luna ay naroon pa rin. Ang kanyang mga damit, mga libro, at ang kanyang mga gamit sa paggawa. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang kahon ng sapatos na gawa sa karton. Alam niya na ito ang kahon na tila ba ay kayamanan ni Luna. Ang kahon na palagi niyang binabantayan. Nilapitan niya ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na pamilyar at hindi pamilyar. Isang lumang balat ng candy, isang tuyong bulaklak, mga larawan. Kinuha niya ang mga larawan. Sa mga larawan, nakita niya ang kanyang sarili na masaya, kasama ang babaeng kanyang minahal. Ngunit ang mga larawan ay tila naglalaman ng mga butas. May mga bahagi ng mga larawan na tila naglaho. Sa mga larawan, nakita niya ang kanyang sarili na masaya, kasama ang babaeng kanyang minahal. Ngunit ang mga larawan ay tila naglalaman ng mga butas. May mga bahagi ng mga larawan na tila naglaho. May mga mukha na hindi niya maalala. Sa ilang mga larawan, nakita niya ang isang batang lalaki na napakagwapo. Ang batang lalaki na tila bay siya. Biglang tumunog ang telepono. Nagulat siya. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Adrian, nasaan ka na? Nag-aalala na ako. Ang boses ni Marian. Nasa bahay lang. Sagot niya. Sinisikap na itago ang kanyang pagkalito. Bakit ka nandyan? Handa na ang hapunan. Halika na rito. Naghihintay kami. Susunod ako. Sagot ni Adrian. Nang ibinaba niya ang telepono, nakita niya ang isang bagay sa ilalim ng mga larawan. Isang piraso ng papel. Kinuha niya ito. Sa papel, nakasulat ang isang address. Ang address ng isang lugar na hindi niya kilala. Sa parehong gabi, habang naghahanda si Adrian para sa hapunan, tinawag siya ni Marian. Adrian, bakit ba ang tahimik mo? May problema ba? Tanong ni Marian. Ang kanyang tono ay may halong pag-aalala at pagtataka. Ngumiti si Adrian. Wala naman. Pagod lang siguro ako. Ikaw, bakit parang hindi ka mapakali? Wala naman. Tara na, maghapunan na tayo. Habang kumakain sila, nakita ni Adrian ang pag-iwas ni Marian sa kanyang mga tanong. Sa bawat tanong, lalo lamang lumalakas ang kanyang pagdududa. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Adrian na pupunta sa kanyang silid. Sa halip na magtungo sa kanyang silid, tumakas siya. Pumunta siya sa address na kanyang nakita sa piraso ng papel. Nakarating siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang maliit na bahay. Sa isang lugar na hindi niya kilala. Sa kanyang puso'y may kakaibang pag-asa. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ito ng isang babae. Sino po sila? Ako po si Adrian Sai. May nakatira po ba rito na Luna? Tumahimik ang babae. Ako si Luna. Sino ka? Nagulat si Adrian. Ngayon, sa harap niya, ang babae sa kanyang mga panaginip, ang babae sa kanyang mga larawan, ang babae na may napakagandang mga mata. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ngunit sa kanyang puso may isang malakas na puwersa na nagtutulak sa kanya na sabihin ang lahat. Luna, ako si Adrian, ang tanging salita na lumabas sa kanyang mga labi. At ngayon, sa harap ng kanyang minamahal, handa na si Adrian na harapin ang katotohanan.
Ang gabi ay malamig, ngunit ang pawis sa noo ni Adrian ay mainit. Sa harap niya, nakatayo si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na kalungkutan. Matapos ang 6 na taon, muli silang nagtagpo. Ngunit ang kanilang pagkikita ay hindi ang muling pagsasama na kanyang pinangarap. Adrian, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pag-iwas. Luna, kailangan kong malaman ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin pero parang may nawawala sa akin. Hindi ko maalala ang lahat. Natahimik si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-iisip. Alam ko ang lahat, Adrian. Alam ko ang lahat ng sinabi sa iyo ni Marian. Alam ko ang mga kasinungalingan. Nagulat si Adrian. Alam mo, paano mo nalaman? May mga bagay na hindi mo kayang itago, Adrian. Lalo na ang katotohanan. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang kanyang isipan ay tila naguguluhan. 6 na taon na ang nakalipas, Adrian. Sa loob ng 6 na taon, nawalan ako ng lahat. Nawala ko ang iyong pagmamahal, ang aking tahanan, at ang aking dangal. Pero, bakit? Marian, siya ang may pakana ng lahat. Siya ang may gawa ng lahat ng sakit na iyong dinanas. Naramdaman ni Adrian ang isang malalim na galit. Ang kanyang puso ay parang sinasaksak ng 1,000 karayom. Paano niya nagawa yon? Bakit niya ginawa sa atin ito? Gusto niya ang iyong yaman, Adrian. Gusto niya ang iyong pagmamahal at hindi niya hinayaan na may humadlang sa kanya. At ano ang tungkol sa apoy? Sabi ni Marian, ikaw ang may gawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na puot. Ang mga magulang ko, sila ang namatay sa apoy, hindi ako. Paano mo nalaman? May taong nakasaksi, sagot ni Luna. Sino? Siya. Sa isang madilim na sulok ng isang lumang bahay, nagtagpo sina Marian at Hector. Ang mga mata ni Marian ay nagpapakita ng galit. Bakit hindi mo magawa ang dapat mong gawin, Hector? Hindi ko kaya, Marian. Hindi ko kayang pumatay ng bata. Hindi ko kayang gawin yon kay Elio. Si Elio? Wala siyang kinalaman sa atin. Kailangan mong gawin ang sinabi ko. Hindi. Hindi na ako papayag. Natutunan ko na ang katotohanan. At alam ko ang kabuuan ng iyong kasinungalingan. Wala ka nang magagawa. Hindi mo ako kayang kalabanin, Hector. Alam mo kung gaano kalaki ang iyong utang na loob sa amin. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ako ang nagpabago sa iyong buhay. Pero nagkamali ka, Marian. Mas malaki ang utang ko sa pamilyang Sai. At ngayon, ipagtatanggol ko ang katotohanan. Sa tingin mo, kaya mo akong talunin? Pwes, magkamali ka. Sa kabilang banda naman, nagising si Adrian sa isang malupit na katotohanan. Ang kanyang mundo, na binuo ng kasinungalingan, ay biglang naglaho. Kailangan nating alamin ang lahat, Luna, sabi ni Adrian. Kailangan nating magsimula muli. Pero paano? Paano natin lalabanan si Marian? Napakalakas niya. Hindi tayo nag-iisa. Sa paglubog ng araw, nahanap ni Adrian at Luna ang isang maliit na bahay sa isang maliit na baryo. May nagtatago doon, ang taong alam ang lahat. At sa gabing iyon, sa isang tahimik na silid, sinabi ni Hector ang lahat. Ang mga mata ni Luna ay nanatiling nagbabaga sa galit habang nakikinig siya sa mga salita ni Hector. Ang bawat salita nito ay tila isang dagok sa kanyang puso, isang pagbabalik sa mga malulupit na sandali na pilit niyang ibinaon sa limot. Si Adrian naman, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkadismaya. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay guguho sa isang iglap. Kaya, ako ang nagdala ng gasolina sa bahay ng iyong mga magulang. Mapait na wika ni Hector. Ang kanyang tinig ay tila may kahalong pagsisisi.
at pagkatakot. Ang utos ni Marian, sinabi niya yan na kailangan nilang mawala ang iyong mga magulang upang makuha ang lahat ng kayamanan. At ikaw, huminto si Luna. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ikaw ang nagpabagsak sa aming tahanan. Hindi ko ginusto, Luna. Ginawa ko lang yon dahil may utang na loob ako sa kanila. Pero ngayon, alam ko ang lahat. Ikaw ang dapat na manahin sa mga kayamanan, hindi si Marian. Pero bakit? Bakit niya ginawa yon? Tanong ni Adrian. Sa simula, gusto niya lang ang yaman ng pamilya mo. Pero nang makita niya kung gaano ka ka-in love kay Luna, nag-iba ang kanyang isip. Gusto niyang makuha ang lahat. Lahat sa'yo. Sa paglubog ng araw, ang dilim ay unti-unting lumamon sa silid. Ang bawat anino ay tila mga anino ng kasinungalingan na nagtatago ng mga lihim. Kaya nga, kailangan nating gawin ang dapat nating gawin. Seryosong sinabi ni Adrian. Kailangan nating ipagtanggol ang katotohanan. Pero paano? Napakalakas nila, sagot ni Luna. May mga katibayan tayo, Luna. Ang mga saksi, ang mga dokumento, at si Elio. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Luna ang isang banayad na init sa kanyang puso. Si Elio, ang kanyang anak, ang kanyang tanging lakas. Tama ka, Adrian. Si Elio, kailangan nating protektahan siya. Sa kabilang banda naman, nagwawala si Marian sa kanilang mansyon. Ang kanyang mga plano ay biglang nasira. Ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. Nasaan si Adrian? Nasaan si Hector? Sigaw ni Marian habang sinisipa ang mga gamit sa kanyang silid. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa akin. Sa kanyang pagwawala, nakita niya ang isang file. Ang file na naglalaman ng mga sekreto ni Adrian. Sa file, nakalagay ang mga detalye ng DNA test. Anak, si Elio, bulong ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malupit na ngiti. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Sa isang maliit na bahay, sa isang maliit na baryo, nagplano sina Luna, Adrian, at Hector. Ang kanilang tanging layunin ay ang ipagtanggol ang katotohanan. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga awtoridad. Wika ni Adrian, kailangan nating ipakita sa kanila ang lahat ng katibayan. Sa pagitan ng mga dilim, biglang tumunog ang telepono. Hello? Sagot ni Luna. Luna? Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo pa siyang makita, pumunta ka sa... Ang boses ni Marian. Ang kanyang boses, puno ng kasamaan. Marian, ano ang gusto mo? Gusto kong mawala ka sa buhay ni Adrian. Sa huling sinabi, nang lamig si Luna. Ang kanyang anak, nasa panganib. Kailangan niyang gawin ang anumang bagay para maprotektahan si Elio. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, lumabas si Luna kasama si Adrian. Ang kanilang tanging layunin ay ang iligtas ang kanilang anak. At ngayon, haharapin nila ang isa sa pinakamahirap na laban sa kanilang buhay, ang paglaban para sa katotohanan, ang paglaban para sa pag-ibig, at ang paglaban para sa kanilang anak. Ang hangin ay malamig, ang gabi ay madilim, ang bawat anino ay tila mga halimaw na nagtatago sa dilim. Sa harap ng lumang bodega, nakatayo sina Luna at Adrian. Ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa pag-aalala. Ang kanilang anak, si Elio, ay nasa kamay ni Marian. Kailangan nating mag-ingat, Luna. Wika ni Adrian, ang kanyang tinig ay mahinang pilit na pinatatag. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tumango si Luna, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa madilim na bodega. Ang kanilang pag-asa ay nasa kamay ni Marian. Ang kanilang buhay ay nasa panganib. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng bodega. Ang loob ay madilim at malamig. Ang amoy ng lumang kahoy at kalawang ay naghahari. Ang katahimikan
ay tila isang nakakabinging ingay. Sa gitna ng bodega, nakatayo si Marian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malupit na ngiti. Sa kanyang likuran, nakatayo si Elio. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Luna, nandito ka na pala, wika ni Marian. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Handa ka na bang sumuko sa lahat? Handa ka na bang talikuran ng lahat ng iyong pangarap? Marian, bitawan mo na ang anak ko. Wala siyang kinalaman sa ating mga problema. Sagot ni Luna, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Anak mo? Anak niyo? Hindi siya ninyo anak, Luna. Hindi siya dapat mabuhay. Siya ang sagabal sa lahat ng aking plano. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko nakukuha si Adrian. Hindi nakatiis si Adrian. Tama na, Marian. Bitawan mo na ang bata. Hindi. Hindi ko gagawin. Biglang kinuha ni Marian ng isang baril, itinutok niya ito kay Elio. Kung hindi ka susuko, papatayin ko siya. Nangginig ang puso ni Luna. Ang kanyang anak, nasa panganib. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang isakripisyo ang lahat. Sige, susuko na ako. Anong gusto mo? Lahat, sagot ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malupit na kasiyahan. Gusto ko ang lahat. Ang yaman ni Adrian, ang pagmamahal niya, at ang kanyang buhay, at kailangan mong mawala sa aming buhay. Hindi nakatiis si Adrian. Lumapit siya kay Luna. Hindi ka dapat sumuko, Luna. Hindi tayo dapat sumuko. Hindi mo naiintindihan, Adrian. Kailangan kong iligtas ang ating anak. Bago pa man makapagsalita si Adrian, biglang may sumigaw mula sa likuran ni Marian. Marian, bitawan mo na ang bata. Si Hector. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, nagbago na siya. Hindi ko na kayang magsinungaling, Marian. Hindi ko na kayang manahimik. Ang katotohanan ay dapat ilantad. Wala kang kwenta, Hector. Wala kang silbi. Hinawakan ni Marian ang baril, ngunit bago pa man niya ito maitutok, hinawakan ni Hector ang kanyang kamay. Tama na, Marian. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng gulo, biglang may nakita si Luna, isang maliit na lalagyan. Sa lalagyan nakalagay ang mga gamot. Sa kanyang isipan, biglang nagliwanag ang lahat. Marian, hindi ka ba umiinom ng gamot? Tanong ni Luna. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pag-uusisa. Ano sa'yo? Alam ko ang lahat. Ang gamot na iniinom mo para sa iyong sakit sa pag-iisip. Hindi mo na kami kaya, Marian. Hindi mo na kaya ang sarili mo. Paksyat ka, Luna! Inagaw ni Marian ang baril at nagpaputok. Sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. Binaril ni Marian si Adrian at bumagsak ito. Tumakbo si Luna kay Elio at niyakap niya ito. Mama! Sa pagitan ng mga dilim, sa gitna ng katahimikan, naririnig ni Luna ang isang boses. Ang boses ni Adrian. Luna? Anak? Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamahal. Sa kanyang huling paghinga, bumulong si Adrian. Mahal, na mahal ko kayo. Ang bodega ay tila gumuho sa paligid ni Luna. Ang mga salita, ang mga sigaw, ang mga putok ng baril. Lahat ay tila naglalaho sa kanyang pandinig. Ang kanyang mundo ay biglang naging tahimik at madilim. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya si Elio, ang kanyang puso ay tila nadudurog. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita ni Luna ang katawan ni Adrian na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas. Ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang nangiti. Ang nangiting minsang minahal niya. Ang ngiting alam niyang habang buhay niyang hahanap-hanapin. Mahigpit pa rin ang hawak ni Marian sa dala niyang bagay. Sa kanyang mga mata, mababanaag ang kakaibang saya. Ngunit unti-unti itong napapalitan ng kaba hanggang sa tuluyang maging takot. Tama na, Marian. Mahina ngunit mariing sabi ni Hector. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Dito na nagtatapos ang lahat.
Nanatiling tahimik si Marian. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, tila may mabigat na pa siyang pinanghahawakan. Ngunit bago pa man niya ito magawa, biglang dumating ang mga pulis. "Marian C., arestado ka." Sigaw ng isang pulis sa isang iglap na sakop ang bodega. Hinuli si Marian. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit. Ang kanyang mga plano ay biglang natapos. Ang kanyang mga kasinungalingan ay lumitaw. Sa oras na yon, tanging ang katahimikan ang naghari. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng katotohanan ay lumabas. Si Marian ay nahatulan ng maraming krimen, kabilang na ang pagpatay sa mga magulang ni Luna. Si Hector, bilang saksi, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang paglilibing kay Adrian ay naging isang napakalungkot na okasyon. Ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga kaibigan, at ang mga taong nakakakilala sa kanya ay nagtipon upang magbigay ng huling pagpupugay. Ngunit sa lahat ng mga naroroon, si Luna at si Elio ang pinakamasakit. Sa harap ng libingan, hinawakan ni Luna ang kamay ni Elio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi ko alam kung bakit nangyari ito sa atin, anak," bulong ni Luna. "Pero kailangan nating maging matapang. Kailangan nating magpatuloy." Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Luna na tanggapin ang katotohanan. Ang kanyang sakit ay hindi mawawala, ngunit natuto siyang mabuhay kasama nito. Muling bumuo ng isang maliit na bahay sa isang lugar na tahimik at payapa. Sa tulong ni Aling Rosa, nagsimula siyang muling magluto at magbenta ng kakanin. Si Elio ay lumalaki, masaya, at puno ng pag-asa. Isang araw, habang naglalakad si Luna sa parke, nakita niya si Hector. "Luna, patawarin mo ako," wika ni Hector. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi. "Alam ko ang lahat, Hector. Alam ko ang lahat ng iyong ginawa. Hindi ako naging mabuting tao, Luna. Pero natutunan ko ang leksyon." "Alam ko rin yon. Binigyan mo kami ng katotohanan. Iyon ay sapat na." Tumango si Luna. "Maligaya ako na nakalaya ka. Sana'y maging masaya ka." Ilang taon ang lumipas. Si Elio ay lumalaki at nagiging isang mabait at matalinong binata. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Luna na muling magtiwala, muling magmahal. Sa isang espesyal na araw, habang naglalakad siya sa isang simbahan, nakita niya ang isang taong kilala niya. "Luna?" Si Adrian. Sa kanyang pagtataka, lumapit siya. "Hindi ko alam kung paano pero bumalik ako," wika ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi nakapagsalita si Luna. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Hindi ko na maalala ang lahat, pero nararamdaman ko na kailangan kita." Ngumiti si Luna. Ang kanyang nangiti ay hindi na puno ng sakit, kundi ng pag-asa. At sa araw na yon, sa harap ng kanilang mga kaibigan, muling nagkasama sina Luna at Adrian. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nawala. Ngunit ngayoy mas malalim, mas matibay, at mas makabuluhan.